Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa gitna ng pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan, muling umangat ang diwa ng bayanihan sa Bayambang, Pangasinan. Katuwang ang mga residente, nagkaisa ang Bayambang Municipal Police Station sa paglilinis ng mga kalsada, pagtanggal ng mga natumbang puno at pagsasaayos ng paligid, patunay na ang serbisyong publiko ay higit pa sa tungkulin. Ibabalita yan ni Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Mabilis na rumisponde ang Bayambang Municipal Police Station sa paglilinis at pag-aalis ng mga natumbang puno at basura matapos ang pananalasan ng Bagyong Uwan na nagdulot ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng bayan. Nagsanib puwersa ang Bayambang MPS kasama ang Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction Office, Environmental and Solid Waste Management Office at Engineering Office sa clearing operations na isinagawa sa 77 barangay ng Bayambang. Layunin ng kanilang pagkilos na maibalik agad ang kaayusan at kalinisan sa mga kalsada, gayon din ang kaligtasan ng mga residente. Ayon sa Bayambang Municipal Police Station, nakadeploy ang mga tauhan nito 24 oras sa isang araw upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa mga apektadong lugar at upang maiwasan ang anumang uri ng pananamantala o krimen habang nagpapatuloy ang mga operasyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Isang mabilisang operasyon ang nagresulta sa pagkakahuli ng 2 suspect na umano'y responsable sa isang hold-up sa isang kilalang fast food restaurant. Sa pamamagitan ng isang hot pursuit operation, nadakip ang mga suspect sa bayan ng Bulacan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mildred Tawagon. Naaresto ng Bulacan PNP ang 2 sospek sa pangho-hold up sa isang fast food chain sa bayan ng Santa Maria, Bulacan matapos ang isinagawang hot pursuit operation nito lamang Lunes, ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Mark Louis M. Sigua, hepe ng Santa Maria Municipal Police Station, ang mga sospek na may edad na 47 at 38 at mga residente ng Imus, Cavite at Caloocan City. Ang itinuturong responsable sa pangho-hold up na naganap noong Nobyembre 9, 2025. Agarang nagsagawa ang Santa Maria MPS ng follow-up at hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakadakip sa mga sospek sa Barangay 175 Caloocan City. Nasamsam mula sa mga naaresto ang ginamit na sasakyan, 2 pares ng plaka, isang caliber 38 na baril na may bala, malaking halaga ng pera kasama ang barya, 3 cellphone at iba pang kagamitan na pinaniniwala ang ginamit sa krimen.
Nabigyan naman ng kanilang karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine ang mga sospek habang inihahanda na ang kaukulang kasong kriminal na isasampa sa tanggapan ng piskal sa Malolos City. Pinuri ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang mabilis at koordinadong aksyon ng mga tauhan na aniyay patunay ng dedikasyon ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Sinisiguro rin ng Bulacan PNP ang patuloy na pagbibigay ng mabilis, tapat at epektibong serbisyo para sa isang ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Road monitoring at clearing operations dulot ng Bagyong Uwan. Ipinamalas ng Hingyon, Kiangan, Kapangan at Bakun PNP. Police Master Sergeant Lene Valerio, ibalita mo. Kabayanihan ng mga kapulisan ng Benguet muli na naman ipinamalas dahil sa Bagyong Uwan kung saan sila ay nagsagawa ng road clearing operations at monitoring nito lamang ikasampo hanggang ngayon, ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa itugon, nilinis ng mga pulis ang mga natumbang sanga ng puno, bato at iba pang sagabal sa kalsada na dulot ng nasabing bagyo sa iba't ibang barangay upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga motorista. Sa Kapangan, nagsagawa ng linis ng mga tauhan ng Kapangan MPS kasama ang Kapangan Municipal Disaster Risk Reduction at Management Office sa Barangay Gatakan at Barangay Central. Sa pagtutulungan, inalis ng pangkat ng isang natumbang puno at iba pang mga kalat sa Governor Badodongwa National Road at nagkipag-ugnayan sa mga tauhan ng Beneco upang linisin ang mga natumbang kawayan na nakaharang sa kalsada at nakaapekto sa isang poste ng kuryente. Samantala, nagsagawa din ng clearing operation ang mga tauhan mula sa Police Station 7 at City Mobile Force Company ng Baguio City Police Office sa Upper Bonifacio Street, Baguio City. Nitong araw, ang operasyon ay sinagawa sa pagkipagtulungan ng Bureau of Fire Protection at ng Benguet Electric Cooperative. Mula dito sa yung PNN correspondent, Police Master Sergeant Lene Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Valerio. Higit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang lalaki na nagpakilalang police asset sa La Paz. Sa bisa ng bypass operation, agad na naaresto ang suspect na ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ladylin Bansagon. Arestado sa isinagawang drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit 6 ang isang lalaki na umano'y nagpakilalang asset ng pulis matapos makuhanan ng tinatayang 400,000 na halaga ng hinilaang shabu sa Barangay Laguda, La Paz, Iloilo, pasado alas 10 ng gabi nito lamang ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in charge ng City Drug Enforcement Unit 6 ang suspect bilang si alias Toto Bert, 36 na taong gulang. Ayon kay Police Captain Jimeno III, nabentahan ng suspect ng isang plastic sachet na hinilaang shabu ang isang pulis na nagpanggap na pusher-buyer. Matapos ang transaksyon, agad na dinakip ng mga otoridad si alias Bert. Sa masusing paghalughog, na-recover mula sa kanyang 6 pang plastic sachet ng hinilaang shabu na may kabuuhang timbang na 60 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 408,000 pesos. Dagdag pa ng mga pulis, matagal nang minamanmanan si alias Bert dahil sa mga ulat na patuloy itong sangkot sa iligal na bintahan ng droga sa naturang lugar. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect para sa kukulang dokumentasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinapaigting ng Iloilo City Police Office ang kampanya kontra iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at katahimikan ng mga komunidad sa lungsod. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ladylin Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Top 1 most wanted person ng Cebu City nadakip sa isang matagumpay na operasyon ng kapulisan. Alamin natin ang buong detalye, yan ang tinutukan ni Patrolwoman Flora May Azares.
natulungan ang bagsak ng top 1 most wanted person, municipal level, na may kasong murder. Matapos itong maaresto ng kapulisan ng Cebu City sa Legazpi Extension, Barangay San Roque, Cebu City, noong ika-7 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Rexel Yosores, Station Commander ng Police Station 3 Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si Albert, 35 anyos, na residente ng Sagrada, Barangay Tinago, Cebu City. Batay sa ulat, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Sa pamamagitan ng determinasyon ng mga kapulisan, mas paiigtingin pa nila ang kanilang pagganap ng tungkulin upang mapanagot ang mga kriminal at masiguro ang kapayapaan at seguridad ng mamamayan tungo sa isang mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Matapos ang matagal na pagtatago, tuluyan ng nasakote ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa Zamboanga del Sur. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman AJ Cortez. Maaresto ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng pulisya at militar ang isang top 1 most wanted person, regional level, na may kasong 2 counts of statutory rape at acts of lasciviousness sa isinagawang joint manhunt operation pasado alas 10 ng umaga. Nito lamang ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Purok Hibino, Barangay Poblasyon, Tabina, Zamboanga del Sur. Kinilala ang naaresto na si alias Benji, 30 anyos, may asawa, isang construction worker at residente ng Purok 3, Barangay Banbanan, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ang sospek ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Honorable Florendo Bulante Upay, presiding judge ng Family Court, 9th Judicial Region, Branch 4, Dapitan City, noong ika-3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Batay sa ulat, ang sospek ay may 2 kaso ng statutory rape sa ilalim ng criminal case numbers 25-127 at 25-128 na parehong walang inirekomendang piyansa. Mayroon din siyang kasong acts of lasciviousness alinsunod sa Section 5, Paragraph B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa ilalim ng criminal case number 25-129 na may inirekomendang piyansang 120,000 pesos. Ang operasyon ay pinangunahan ng Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit bilang lead unit katuwang ang Dapitan City Police Station, Tabina Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 9, 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, 5th Special Operation Unit Mabuhay SBC at mga intelligence operatives ng 53rd Infantry Battalion, Philippine Army. Matapos maaresto, agad na dinala ang sospek sa Tabina MPS para sa dokumentasyon bago i-turnover sa Dapitan CPS para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rion Siam, ako inyong PNN Correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Isang wanted person na may kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o Anti-VAUSI ang tuluyang naaresto ng mga otoridad sa Midsayap. Corporal Jose Doliano III sa balita. Puwersa ng mga pulis ang isang wanted person na may kinakaharap na kaso sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o RA 9262. Sa isinagawang joint manhunt Charlie operation sa Purok 3 Rosas, Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato Province nitong ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang naarestong sospek ay isang 43 years old na overseas Filipino worker at residente ng Barangay Kimagang, Midsayap, Cotabato Province. Dakong alas 12:30 ng tanghali nang isinagawa ng mga tauhan ng Midsayap Municipal Police Station kasama ang mga tauhan ng Cotabato Police Provincial Office, North Cotabato Highway Patrol Team at CIDG North Cotabato Provincial Field Unit. Ang operasyon ay nagresulta sa matagumpay na pagkaaresto ng sospek na may nakabinbing warrant of arrest para sa paglabag sa RA 9262 sa ilalim ng criminal case number 4220-2017 na inilabas noong Hulyo 9 noong nakalipas na taon na may rekomendadong piyansa na 24,000 pesos.
Sa kasalukuyan, pansamantalang nakapiit ang suspect sa custodial facility ng Midsayap Municipal Police Station habang hinihintay ang kanyang commitment order sa korte. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Jose Doliano III, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Doliano. At mga ka-PNN, 44 days na lang Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay na pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online at Bagong PNP. Para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang PNP News Online. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.